Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si former Vice President Leni Robredo. Okay, merong article dito sa Inquirer. Ang title, Robredo speaks at DOST Forum, says he's open to working with government. Okay, so nung binasa ko ang article, pag-alaman ko, for the first time, after yung May 22 presidential elections, ngayon lang naimbitahan si VP Leni, ex-VP Leni, na magsalita sa isang event organized by the government. This time by the DOH. Okay. Siya po ang keynote speaker sa DOST First National Mental Health Research Symposium. Ang Philippine Council for Health Research and Development, under ito ng DOST, inimbita nila si ex-VP Leni Robredo. So, ang unang tanong na pumasok sa isip ko is, di ba dapat doktor ang kailangang keynote speaker nito? Kasi mental health Hindi naman doktor si Leni Robredo. Okay, so medyo naging curious ako dahil malala na ngayon ang tensyon o ang relasyon ng PBBM admin sa Duterte family. Kaya naisip ko, baka ito na ang signal, palatandaan na pwede nang tanggalin nila si VP Sara at pwedeng ipalit si VP Leni. So, ang next DepEd Secretary, pwede ba si ex-VP Leni Robredo? So, kasi sabi niya dito sa kanyang speech, it's an honor, sabi niya, basahin ko It is an honor to be invited in this very important conversation and to take part in the collective efforts to change the landscape of mental health in our country. Okay. Si VP Leni ngayon, siya ang president ng isang NGO na ang tawag, Angat Pinas Incorporated. Noong una, Angat Buhay ito. Tapos ginawa na ngayon na Angat Pinas Incorporated. Okay? So, sabi niya sa kanyang speech, he's open to working with government. So, binasa ko yung article. Lumalabas na itong Angat Pinas Incorporated na pinangungunahan ni ex-VP Leni. Ano pala ang isang project nila ay awareness o pag-aalaga sa mental health ng mga iba't ibang sectors of society. Bago pa siya naging pumasok sa politika, involved na siya sa ganitong gawain, mental health awareness. Kaya nung VP pa siya, yung ginagawa niya sa Office of the Vice President, lalo na nung pandemic, nag-focus sila sa mental health ng mga apektado sa COVID. Kaya ito, ipinaliwanag dito sa article na kung bakit in-invite nila si VP sa gathering na ito, National Summit on Mental Health, dahil ang experience ni VP Leni is na siya sa mental health activities. Kaya wala namang sinabi dito na
willing siya na maging parte ng gabinete ni PBBM. Wala naman. Nang dahil sa balitang ito, marami ang may vlog akong napanood na magiging bahagi na si Leni sa gabinete ni BBM. In-explain doon ng vlogger, si Attorney Enzo, taga Bicol, ay hindi daw. Kasi parang malayo na tatanggapin ni VP Leni na maging parte sa gabinete ni BBM. Ang rason is malapit na ang filing of candidacy ngayong 2025 election. October this year, filing na . So kung papasok siya ngayon as member of cabinet ni PBBM, ilang buwan na lang. Kaya according to Attorney Enzo, hindi mangyayari na papasok siya sa gabinete. Ang nagsusulong daw niyan, ang mga tuwan-tuwa na nagpapakalat ng balita, mga pro BBM supporters na galit na kay VP Sara. According to Attorney Enzo, dapat mag-resign na daw si VP Sara. Kasi yung pamilya ni VP Sara, palagi na lang inaatake si PBBM at nananawagan palagi na mag-resign o kung ano-anong ibinabatong mga akusasyon sa presidente. Na daw, wala nang hindi na dapat manatili pa si VP Sara as DepEd Secretary. Si VP Sara naman, trabaho lang . Wala naman siyang sinasabing masama against kay PBBM. Paminsan-minsan lang kumukontra siya. Example, yung peace talks with the CPP, NP, NDF na plano ng gobyernong ito na balik pangkapayapaang usapan sa mga komunista. Kinontra yun ni VP Sara kasi bilang co-chair ng NTF-ELCA, palagay ko may karapatan siyang magsalita. May mga paminsan-minsan lang, mga issues, national issues na sumasalungat siya sa posisyon ng presidente. Kaya lang, I believe that's part of democracy. Kaya lang, isa pa pala yung plano na pagpasok ng mga Afghan national sa bansa. Yun, kinontra ni VP Sara. But aside from that, wala na. Kaya, to me, mas maganda na ipagpatuloy ni VP Sara ang pagiging DepEd Secretary kasi napakaganda ang mga improvements o kaganapan sa DepEd with VP Sara as Secretary. Kaya, hindi dapat mag-resign, di ba? Bahala kung si PBBM na ang mag-decide na tanggalin siya, pwede. So, ano sa tingin nyo? Wala namang sinasabi, wala namang hint ni PBBM na tatanggalin niya. Alam nyo, mayroon lang isang tao na pwedeng mag-utos na tanggalin na yan, VP Sara na yan as DepEd. Pag ito na ang nagsalita, yung tao na yun, baka matatanggal na. So, sino yung tao na yun? Hindi ko na lang banggitin. Alam nyo na siguro. Kaya lang, iklaro natin hindi malayo ang posibilidad na papasok pa na maging member ng cabinet ni PBBM si VP Leni. Dahil according to Attorney Enzo, yung vlogger na napanood ko, most likely, tatakbo si VP Leni ngayong 2025. Either mayor ng Naga City o congresswoman or senator. Yan ang papasukan niya. So, good luck po,
BP Lenny, sa tingin ko, senador pwede siya eh. Lalo na kung mananalo siya kung congresswoman or mayor sa Naga City kasi baluarte niya yan. Kailangan gabinete, wag na. Wag nyo nang dapat wag nang galawin si BP Sara sa DepEd dahil napakaganda ang kanyang ginagawa sa ahensyang ito. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo.